Magandang umaga sa ating lahat, mga kasolidrak. Purihin at pasalamatan natin ang Panginoon sa panibagong araw na Kanyang ipinagkaloob sa atin. Ang bawat umaga ay isang paalala ng Kanyang katapatan, kabutihan at walang hanggang pagmamahal. Habang tayo ay narito para sa ating morning devotion, buksan natin ang ating mga puso at isipan sa Kanyang salita. Ano man ang ating mga pinagdaraanan, mga kasolidrak, alalahanin natin na ang Diyos ang ating lakas, ang Diyos ang ating gabay, at ang Diyos ang ating pag-asa. Naway sa ating pagninilay at panalangin ngayong umaga, mas malapit tayo sa Kanya at magkaroon ng panibagong sigla upang harapin ang mga hamon ng buhay. Tulad ng sinasabi sa Panaghoy, Kabanata 3, talatang 22 hanggang 23. Ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagwawakas at ang Kanyang habag ay hindi nauubos. Ito ay bago tuwing umaga. Kaya ihanda natin ang ating mga sarili sa pakikinig sa salita ng Diyos at sa pakikipagtagpo sa Kanya sa pananalangin. Naway pagpalain tayong lahat, mga kasolidrak ng Panginoon, sa araw na ito. Ang ating pong pagninilayan, mga kasolidrak, ay matatagpuan sa Isaiah Kabanata 53, talatang 5. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Mga kasolidrak, ang kamatayan ni Jesucristo doon sa krus ay ang pinakadakilang pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos para sa sangkatauhan. Bagamat siya ay walang kasalanan, pinili niyang tiisin ang matinding paghihirap, paghamak at kamatayan upang iligtas ang tao mula sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Upang iligtas ang tao mula sa kapangyarihan. Ang kanyang pagsakripisyo, mga kasolidrak, ay hindi tanda ng pagkatalo, kundi ng tagumpay ng pag-ibig, tagumpay ng biyaya at awa ng Diyos. Sa bawat sugat na kanyang tinanggap, ipinakita niya ang kanyang walang hanggang pagmamahal sa atin. Ang krus, mga kasolidrak, ay naging simbolo ng pag-asa dahil dito ipinamalas ni Jesus ang kanyang ganap na pagsunod sa kalooban ng Ama. Sa pamagitan ng kanyang kamatayan, binuksan niya ang daan upang ang tao ay magkaroon ng kapatawaran. Binuksan niya upang magkaroon ng pakikipagkasundo sa Diyos at buhay na walang hanggan. Ang kamatayan ni Jesucristo ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pag-ibig ay may kasamang sakripisyo. O, totoo yan, mga kasolidrak. Ang tunay na pag-ibig ay may kasamang sakripisyo. Tinatawag niya tayong mamuhay ng may pananampalataya. Tinatawag tayong mamuhay ng may pagpapakumbaba at pagmamahal sa kapwa. Hinikaya tayo ng kanyang halimbawa na magpatawad tulad ng kanyang pagpapatawad at
maglingkod tulad ng kanyang paglilingkod. Sa tuwing ating pinagninilayan ang kamatayan ni Jesus, mga kasolidra, nako'y mapuno ang ating mga puso ng pasasalamat at paghanga sa kanyang dakilang pag-ibig. Naway maging inspirasyon ito upang higit nating mahalin ang Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Ang krus ni Kristo ay patuloy na nagsisilbing paalala na walang pagdurusang, walang pag-asa, at walang kasalanang hindi kayang patawarin ng Diyos para sa mga tunay na nagsisisi at nanampalataya sa Kanya. Kaya't bilang mga Kristiyano, mga tagasunod ni Kristo, ipagdiwang natin hindi lamang ang kamatayan ni Hesukristo, kundi pati ang kaligtasang dulot ng kanyang kamatayan. Sa kanyang pagkamatay, mga kasolidra, natagpuan natin ang buhay. Sa kanyang paghihirap, natagpuan natin ang kagalingan. At sa kanyang pag-ibig, natagpuan natin ang ating tunay na pag-asa at kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, salamat sa iyong dakilang pag-ibig na ipinakita mo sa pamagitan ng iyong kamatayan sa krus. Dahil sa iyong sakripisyo, kami ay nagkaroon ng pag-asa. Kami ay nagkaroon ng kapatawaran. Kami ay nagkaroon ng kaligtasan. Tulungan mo po kaming mamuhay ayon sa iyong kalooban at maging tapat sa aming pananampalataya. Turuan mo kaming magmahal. Turuan mo kaming magpatawad. At turuan mo kaming maglingkod sa aming kapwa tulad ng iyong ginawa. Naway ang alaala ng iyong paghihirap at kamatayan ay magpalalim ng aming pagmamahal sa iyo at magbigay sa amin ng lakas sa gitna ng mga pagsubok. Basbasan mo ang aming pamilya, ang aming mga mahal sa buhay, at ang lahat ng nangangailangan ng iyong awa at gabay. Naway lagi naming maranasan ang iyong presensya at kapayapaan sa aming buhay. Inialay namin sa iyo ang aming mga kapatid na may mga sakit, may karamdaman, Panginoon. Naway iyong ipadama ang iyong mapagpagaling na kamay at pagkalooban sila ng lakas, pagkalooban sila ng ginhawa, at pagkalooban mo sila ng kagalingan. Panginoong Hesus, alisin mo ang kanilang sakit at pagdurusa. Bigyan mo sila ng kapayapaan ng isip, tibay ng loob, at pag-asa sa gitna ng kanilang pinagdaraanan. Gabayan mo rin ang mga doktor, ang mga nurse, at lahat ng nag-aalaga sa kanila upang maging daan sila ng iyong pagpapala at paggaling. Palakasin mo rin ang kanilang pamilya at mga mahal sa buhay upang manatili silang matatag at puno ng pananampalataya. Naway maramdaman nila hindi mo sila iniiwan sa oras ng mga pagsubok. Ama namin, nananalig kami sa iyong walang hanggang pag-ibig at awa. Ano man ang iyong kalooban, tulungan mo kaming magtiwala at manatiling tapat sa iyo. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen.